Okay, pag-usapan natin gayon ang isang ideya na, alam mo yon, baka mabago ng tuluyan ang paraan mo ng pagtingin sa mga hamon sa buhay. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. O sige, isipin mo muna to. Pumunta ka sa doktor. Tapos, pagkatapos ng check-up, binigyan ka niya ng reseta. Alam mo na yung gamot na yun mapait, as in, hindi masarap. Pero anong ginagawa mo? Iniinom natin, di ba? Kahit nangangiwi ka pa, kahit ayaw mo talaga yung lasa, lulunukin mo. Ang tanong, bakit? Bakit natin ginagawa yon ng halos walang pag-aalinlangan? Simple lang naman. Kasi may tiwala tayo. May tiwala tayo sa doktor na para to sa ikabubuti natin. At hindi lang yan sa mapait na gamot ha. Isitin mo kahit ano pa yung ireseta o iutos ng doktor, gaano man ka-weird, malamang susundin natin. Sabihin niyang kailangan mong magbabad sa yelo araw-araw? Sige. Sabihin niyang kailangan mong matulog ng patiwarik na parang paniki? Siyempre magtataka ka. Pero kung sasabihin niyang yan ang lunas, gagawin mo pa rin, di ba? Ngayon, dito napapasok yung isang napakalakas na idea mula sa isang Stoic philosopher at Roman Emperor si Marcus Aurelius. Sabi niya, subukan daw nating ikumpara yung utos ng doktor sa utos ng kalikasan. Kung ang doktor nagre-reseta ng ehersisyo, ang kalikasan o ang buhay mismo, ang nire-reseta raw sa atin ay mga pagsubok, sakit, kapansanan, kahirapan. Medyo mabigat pakinggan, no? Pero may punto siya. At eto na yung pinaka-mind-blowing na parte. Kasi yung reseta ng doktor, para yan sa paggaling ng katawan mo. Gets natin yan. Pero yung reseta ng kalikasan, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga pagsubok, para daw yun, hubugin ang tadhana natin. Wow, ang lalim nun, di ba? So, para mas malinaw, ito yung pinakapunto niya. May dalawang klase ng reseta. Yung isa, galing sa doktor, ang layunin, paggaling. Yung isa naman, galing sa mga pangyayari sa buhay at ang layunin, yung tadhana mo, magkaiba, pero parehong may purpose. So ulitin natin yung una. Pag doktor ang nagsabi, kahit yung pinakakakaibang utos pa yan, anong ginagawa natin? Sinusunod natin. Walang tanong-tanong. Buo ang tiwala natin sa proseso. Pero kapag yung buhay naman ang maibinato sa atin na hindi natin gusto, isang problemang hindi kasama sa plano? Isang balakid? Ay nako, anong reaksyon natin? Nagagalit tayo? Lumalaban tayo? Sinisisi natin ang mundo? Bakit ako pa? Bakit ngayon pa? Pamilyar ba? Dito na tayo hinahamon ni Marcus Aurelius na mag-isip. Paano kung yang mismong problemang kinakaharap mo ngayon ay inireseta sa'yo? Na parang bang parte yan ng treatment plan para sa buhay mo? Mag-iiba kaya yung tingin mo dyan? Paano kung yung pagsubok na yan pala yung gamot na kailangan mo para lumakas, para may matutunan ka, para maging kung sino ka man dapat? Isang gamot, hindi para sa katawan, kundi para sa iyong tadhana. So paano natin ito magagamit? Ito yung isang pwedeng mental exercise. Una, aminin mo sa sarili mo ano ba yung problema. Pangalawa, i-reframe mo sa isip mo, okay, inireseta to sa akin. Pangatlo, tanggapin mo as part of your treatment. At pang-apat, tingnan mo kung paano ito makakatulong sa paghubog ng tadhana mo. At yan mismo ang konsepto ng reseta ng kalikasan. Isa siyang paraan ng pag-iisip kung saan tinatanggap mo ang mga hamon hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang order na may mas malaking layunin, ang hubugin ka. Pero teka lang ha, para sobrang linaw, hindi ibig sabihin nito na magiging passive ka na lang at susuko. Hindi ganon. Ang punto dito, imbes na ubusin mo yung lakas mo sa pagrereklamo at paglaban sa isang bagay na nangyari na, gamitin mo yung enerhiya na yon para hanapin yung purpose, yung aral sa likod ng lahat. Kaya eto, iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Pag-isipan mo sandali yung mga hamon mo sa buhay na yon, malaki man o maliit. Ano kaya ang inireseta sa'yo ng kalikasan ngayong araw? At paano mo to gagamitin para hubugin ang tadhana mo?